Ipinasilip na ang plenary hall ng Senado kung saan gaganapin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na kakayanin nilang ilatag ang mga ebidensya sa itinakdang panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nag-ocular kanina si Senate President Sherwin Gatchalian kasama si Impeachment Clerk of Court Ray Bantug at Office of the Sergeant-at-Arms General Alfred Soto Corpus. Sinilip nila ang session hall na magsisilbing venue ng impeachment trial. Mula sa kinatatayuan ng Senator Judges, nasa kanan ang House Prosecution Panel, kaliwa naman ang defense. Sa gitna nakapwesto ang tatayuan ng mga ipatatawag na testigo. Naglaan naman ng 150 upuan sa gallery para sa mga staff at para sa mga gustong manood. Sinilip din kanina maging ang mga holding room ng mga abogado at testigo. Sa pre-trial order na inilabas ng impeachment court, 62 araw ang ilalaan para sa prosekusyon at 30 araw naman sa depensa. Sa 15 pahinang pre-trial order, nakalista ang mga testigo ng dalawang panig. Sa hanay ng prosekusyon, nasa 57 ang kanilang proposed witnesses. Sa defense team naman, hindi bababa sa 45 na testigo ang kanilang planong ipresenta. Meron namang 17 common witnesses sa yung parehong testigo ang dalawang kampo. Kabilang na riyan ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga, Ombudsman Boying Remulla, dating Senator Antonio Trillanes IV, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, mga direktor ng National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. Sa susunod na Lunes, July 6 na mag-uumpisa ang paglilitis. Monday to Wednesday, alas 2 ng hapon gugulong ang trial. Inaprubahan ng impeachment court ang hiling na 62 trial days ng prosekusyon at 30 trial days naman sa defense team para ipresenta ang kanilang mga ebidensya. Unang article na isasalang ang assassination plot o pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 11 trial dates ang ilalaan dito. Ang ikalawang article naman ang maling paggasta ng confidential funds na bibigyan ng 31 trial dates. Ikatlong ilalatag ay ang panunuhol o bribery sa DepEd officials na bibigyan ng 8 trial dates. At ang panghuli, ang article ng unexplained wealth na mayroong 12 trial dates. Para kay House Prosecutor Terry Ridon na siyang lead sa huling article, kakayanin naman nilang mapresenta ang mga ebidensya. Dapat yung pong kada witness ay maisalang po ng isang araw lamang. Ibig sabihin, yung pong direct tsaka cross ay dapat matapos po within the entirety of a day. Samantala, opisyal na gagamiting lengguwahe sa paglilitis ang English at Filipino. Dapat maintindihan ng bawat Pilipino ang nangyayari sa impeachment trial. Dapat maintindihan nila ang ebidensya at ang mga diskusyon at ang mga debate. Dapat maintindihan nila kung ano ang sinasabi ng ating mga senator judges. The impeachment is one of the highest form of inquest at dapat maintindihan ng Pilipino kasi kasama sila sa paghusga nito. Bibigyan ng 3 araw o hanggang July 2 para magkomento ang dalawang kampo. Samantala, handang-handa naman na raw ang prosekusyon na humarap sa paglilitis sa darating na Lunes. Handa po tayo at gagalangin natin ang proseso. Sana galangin din ng bawat Pilipino ang ating impeachment court. Makikita na rin sa website ng Senado ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.